Nagpunta sina Hinata, Shino, at Kiba sa ospital para bisitahin si Kurenai at biglang nahulog si Hinata nang makita si Naruto na medyo na-frustrate dahil hindi siya matulungan ni Mizuki na mahanap si Sasuke o si Orochimaru. Nakiusap si Naruto kay Tsunade na payagan siyang maghanap habang si Hinata naman ay naaawa kay Naruto at inisip kung paano siya matutulungan. Nagkomento si Shino na mayroong isang rare na insekto, ang Big Ocha, na makakahanap kay Sasuke kung naamoy nito ang amoy ni Sasuke. Dahil si Kurenai ay nasa ospital dahil sa mga sugat na natamo niya sa prison break, si Shino ang itinanghal na leader ng Team 8 para maghanap ng Big Ocha at sumama na rin si Naruto bilang ika-4 na miyembro. Dahil dito, nalaman na si Hinata pala ay nagsasanay ng isang bagong defensive technique at halos mastered na niya ito. Nakita siya ni Naruto na nag-e-ensayo sa isang waterfall, walang kahit anong suot. Nahulog si Naruto sa tubig at si Hinata naman ay nawala bago pa man siya makilala ni Naruto. Kinabukasan, sinabi ni Naruto kay Kiba ang tungkol sa sobrang gandang chicks na nakita niya at si Hinata naman ay sobrang nahihiya. Dumating sila sa lugar kung saan matatagpuan ang Big Ocha pero hindi nila alam na may grupo ng kalaban na naghahanap din ng Big Ocha. Napansin ng mga original member ng Team 8 na may sumusunod na grupo ng mga bug users pero pinili nilang hindi makipaglaban o sabihin kay Naruto na may kalaban dahil baka mapahamak ang Big Ocha. Si Hinata ay nagsimulang mag-alala na baka siya ang nagpapabigat sa grupo, pero sa huli, ginamit niya ang kanyang Byakugan at nakita ang Big Ocha, kaya nahuli ito ni Naruto. Bago pa makalabas ng Team 8 sa kagubatan, bigla na lang umatake ang mga kalaban at kinuha si Hinata, at hiningi nila ang Big Ocha kapalit ng kaligtasan ni Hinata. Kinidnap si Hinata ng grupo ng mga ninja na gumagamit ng teknik ng mga insekto na parang teknik ng Aburame clan. Napag-alaman na ang mga bug users na kumuha kay Hinata ay parte ng isang clan na matagal ng kalaban ng mga Aburame. Ipinaliwanag ni Shino na nagsimula ang away ng dalawang clan nang magkaroon ng atake sa Konoha mula sa Kamizuru clan ng Iwagakure. Pero napigilan ng atake ng Aburame clan, kaya napanatili ang katayuan nila sa Hidden Leaf at ang Kamizuru clan naman ay nawala ang respeto sa Iwagakure. Ngayon, gusto ng Kamizuru clan na mabawi ang isang scroll gamit ang Big Ocha para ibalik ang kanilang kaluwalhatian. Itinatago ng mga kasama ni Hinata ang Big Ocha at nagtatangkang iligtas siya, pero nahulog sila sa isang patibong. Sinubukan ni Hinata tumakas, pero tinangay siya ng agos ng ilog habang nasa kakon. Nahulog sa bitag sina Shino, Kiba, at Naruto sa pugad ng reyna ng mga bubuyog kung saan pinukaw ni Shino ang reyna para gamitin ang honey spit trap sa kanila. Dahil di makagalaw, nahuli sila ng team ni Uzumaki na tinanong sila kung paano makahanap ng Big Ocha Beetle. Ayaw magsalita ni Shino, pero sa huli, pumayag siya kung isasama muna nila sila kay Hinata. Dinala nila sila sa ilog kung saan nakatali si Hinata, pero nang makarating sila, nakita nilang tinangay na ng agos ang lubad at wala na si Hinata. Akala ng team ni Uzumaki, nahulog si Hinata sa kanal, kaya naging agresibo si Naruto kay Jobachi kahit na nakastock sila sa beeswax. Biglang lumitaw si Hinata at hinagis ang isang paper bomb sa harap ng team ni Uzumaki. Nagpadala sila ng mga insekto sa kanya, pero ginamit ni Hinata ang bagong teknik niya at pinatay ang mga insekto, kaya napilitan silang umatras at iniligtas ang mga kasama niya. Habang nangyayari to, sinabi ni Shino kay Naruto na si Hinata ay nag-train ng matindi mula ng Chunin exams at hindi na siya yung Hinata na kilala ni Naruto. Nakalabas na sila mula sa beeswax gamit ang tulong ng mga insekto ni Shino, at pinuri ni Naruto si Hinata sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos, nagpakita si Uzumaki ng Giant Bee at sinubukang labanan sila, pero tinapos ito ni Naruto gamit ang Rasengan. Dama po ang forehead protector ni Sasuke sa ilalim ng mga kahoy, kaya naman tinangkang kunin ni Naruto. Pero hindi sinasadyang umutot siya at dahil dito, naamoy ng Big Ocha ang amoy niya, hindi ang kay Sasuke. Mission failed sila sa paghanap kay Sasuke. Pero si Hinata ay mas confident na, at mukhang may respeto na ang tatay niya sa kanya. Matapos iligtas ni Naruto sina Rokusok, Sang Oro, at Hachidai, naipit na naman siya sa isang bagong mission. Pero this time, hindi na siya masyadong ganado, lalo na't hindi naman tungkol kay Sasuke ang mission na to. Pero nang sabihin ni Guy na ang leader ng Kurosuke family, si Reiga, ay konektado sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist, biglang nagbago ang isip ni Naruto. Dahil si Kisame Hoshigaki ng Akatsuki ay parte ng grupong yun. Napag-connecta ito ni Lee. Kung si Kisame ay partner ni Itachi at mahanap nila si Itachi, baka mas mapapalapit sila kay Sasuke. Ayun, convinced na si Naruto. Kasama sina Neji, Lee, at Tenten, umalis ang grupo para sa panibagong mission. Determinado si Naruto at ang grupo na iligtas si Rokusok, kaya inambush nila ang ilang miyembro ng Kurosuke family at nailigtas ang isang matandang lalaki.
Narinig nila ang tunog ng funeral bell at agad na pumunta para subukang sagipin si Rokusok. Nakilala ni Rock Lee ang isang dating kaibigan sa grupo, si Karashi. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na bumalik sa dati niyang buhay pero hindi siya nakinig. Biglang lumitaw si Reiga na kanina pa pala nanunood. Sinundan siya ni Naruto sa makapal na fog, ngunit natuklasan nilang kaya niyang itago ang sarili kahit sa harap ng Byakugan. Dahil hindi makita ni Neji sa loob ng makapal na fog, nawala ang advantage ng kanyang Byakugan. Naloko siya ng isang misteryosong jutsu na nagpakitang parang totoong tao ang mga bagay sa paligid. Samantala, si Rock Lee ay nakipaglaban kay Reiga kahit walang malay, kaya napigilan niya ito sandali. Nang matamba ang isang misteryosong kahon mula sa likod ni Reiga, bigla siyang nanghina. Sinamantala ito ni Naruto at tuluyang natalo si Reiga. Nang buksan ng grupo ang kahon, nagulat sila nang makita ang isang batang lalaki na nagngangalang Ranmaru. Ibinunyag ni Ranmaru na si Reiga ang nag-alaga sa kanya at tumutulong siya kay Reiga sa laban bilang kanyang mga mata. Akala ng grupo na patay na si Reiga, kaya bumalik na sila at nadatnan si Karashi na naghihintay sa kanila. Pero naloko sila, trap lang pala ito. Biglang lumitaw ang Kurosuke family at inambush sila. Buti na lang, 2 beses na uto ni Naruto ang mga kalaban gamit ang kanyang mga clone. Matapos talunin ng mga kalaban, galit na galit ang mga taga-Nayon kay Karashi. Pero pinigilan sila ni Rock Lee at sinabi niyang bata at mahina pa si Karashi, at may kasalanan din siya kung bakit ito sumali sa Kurosuke family. Nakiusap si Lee na bigyan ng isa pang pagkakataon si Karashi, at nangakong siya mismo ang magbibigay ng parusa dito kung muling magloko. Pumayag ang mga taga-Nayon at umuwi na ang grupo kasama si Ranmaru. Dumaan sila sa Curry of Life shop para kumain, kung saan tinangkang tanungin ni Naruto si Ranmaru. Pero sa halip, pinasama ni Ranmaru si Karashi sa bangin kung saan nahulog si Reiga. Doon, ginamit niya ang sarili niyang chakra para buhayin ulit si Reiga. Napansin ni Naruto, Neji, at Rock Lee na may paparating na bagyo, kaya kumuha sila ng kahoy para dalhin pabalik sa restaurant. Habang pauwi, biglang may nakitang kakaibang kidlat si Neji na nanggagaling sa minahan ng ginto. Samantala, nagising si Reiga at nakita niyang walang malay si Ranmaru. Dahil dito, nagalit siya kay Karashi. Sinubukan siyang atakihin ni Tenten pero agad siyang natalo dahil sa malupit na kidlat ni Reiga. Tapos, tinakot ni Reiga si Karashi, sinabi niyang isusunod niya ito at ang nanay niyang si Sancho kung hindi niya ibibigay sina Lee, Naruto, at Neji. Sa sobrang takot, pumayag agad si Karashi at dinala sila sa Lightning Pass. Pagkagising ni Tenten, napansin niyang buhay pa si Ranmaru kaya dinala niya ito sa ligtas na lugar. Samantala, niloko ni Karashi sina Naruto, Lee, at Neji, sinabing nahulog si Tenten sa bangin at kailangan nilang sagipin ito. Habang wala sila, sinubukan niyang pilitin si Sancho na mag-impake at tumakas. Pero matigas ang ulo ni Sancho at ayaw niyang umalis. Pagbalik ni Tenten sa restaurant, kasama na niya si Ranmaru. Sinabi niya kay Ranmaru na wala na siyang ibang pagpipilian kundi mabuhay dahil dati ay tumulong siya kay Reiga sa pagpatay ng iba, mga taong hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong ipaglaban ang buhay nila. Sa huli, nanatili si Sancho sa restaurant at nagluto ng curry of life para kay Ranmaru. Sa kabilang banda, si Naruto, Lee, at Neji ay hirap na hirap sa laban dahil ginagamit ni Reiga ang kidlat mula sa bagyo para lumakas. Papunta naman si Sancho na dala ang curry of life para sa kanila. Natalo sina Naruto at Neji habang si Rock Lee naman ay tinamaan ng kidlat ni Reiga at nalaglag mula sa Lightning Pass. Sa baba, nakita ni Sancho, Tenten, Karashi, at Ranmaru si Lee na nakahilata kaya pinakain nila ito ng curry of life. Biglang nag-iba ang kilos ni Lee, parang lasing. Naalala ni Sancho na may nahulog palang bote ng alak sa curry bago sila umalis. Hindi pa tapos, pinakain din nila sina Neji at Naruto ng curry. Biglang bumangon si Naruto na parang bagong recharge, pero si Neji, walang epekto. Mukhang hindi kaya ng curry of life ang isang hyuga. Samantala, bumalik si Ranmaru kay Reiga at sinabi niyang patay na ang 4. Pero dahil na-inspire siya ng Konoha Ninjas, sinubukan niyang itulak si Reiga sa bangin pero epic fail. Bago pa siya magtagumpay, biglang sumugod si Lee na sobrang lasing at sinugod si Reiga. Pero galit si Reiga at madali siyang pinatumba. Pumasok sa eksena si Naruto gamit ang kanyang shadow clones para protektahan si Lee, pero tinadtad lang ito ng mga kidlat ni Reiga. Sinubukan ni Ranmaru pigilan si Reiga, pero imbis na makinig, inatake siya nito at sinabing tinatraidor siya. Sa huli, bumalik si Naruto at sinuntok si Reiga ng napakalakas hanggang mahulog ito sa bangin. Pero hindi pa tapos si Reiga, ginamit niya ang kidlat sa sarili niya para mag-suicide. Matapos ang lahat, nag-training si Ranmaru bilang apprentice ni Karashi sa Curry of Life Shop.
Samantalang si Naruto at ang kanyang team ay bumalik na sa Konoha. Dahil walang available na mission, inutusan ng lahat ng genin sa Konoha na mag-lead ng 3 bata mula sa academy para sa isang survival training. Napunta kay Naruto sina Konohamaru, Mogi, at Udon. Ang problema, wala siyang kaalam-alam sa pagiging leader, wala siyang sense of direction, at hindi rin marunong maghanap ng pagkain. Kaya ayon, naligaw sila sa bundok sa gitna ng malakas na bagyo. Habang naglalakad, biglang may malaking bato na bumagsak kay Naruto. Gumamit siya ng shadow clones para hawakan ng bato. Pero sobrang bigat. Sinubukan siyang tulungan ni Konohamaru at ng tropa niya hanggang sa dumating sina Iruka at Shikamaru para iligtas siya. Pagkauwi nila, sinalubong si Naruto ni Tsunade at pinagalitan dahil sa pagkuha ng mapanganib na training. Tinanggap ni Naruto, Hinata, at Kiba ang isang mission na akala nila sobrang dali lang, hulihin ng isang magnanakaw. Pero pagdating nila sa huling lokasyon ng kawatan, nalaman nilang may isa pang bounty hunter na nagngangalang Sasuke na hinahabol din ito. Magaling din pala sa espada si Sasuke. Sa kalagitnaan ng laban, nasugatan si Sasuke kaya dinala siya ni Naruto sa ligtas na lugar. Pero habang nagpapagaling si Sasuke, biglang may dumating na isa pang bounty hunter at nalaman nilang wanted rin pala si Sasuke. Ibinunyag ni Sasuke na napagbintangan siyang pumatay ng isang pamilya kahit ang totoo, nagde-deliver lang siya ng espada sa kanila. Ang tunay na sospek ay yung magnanakaw na hinahabol nila. Kaya gusto niyang mahuli ito para mapatunayan na inosente siya. Nahanap ng grupo ang kawatan sa isang lungsod, sakto sa kalagitnaan ng tangkang pagnanakaw ng isang mamahaling kampana mula sa templo. Nagtagumpay si Sasuke na hulihin ang magnanakaw pero siya mismo ay nahuli rin. Buti na lang, lumabas ang totoo at napatunayan na wala siyang kasalanan. Hindi nakapasa ang grupo ni Naruto sa mission dahil hindi sila ang mismong nakahuli sa magnanakaw. Pero masaya naman sila para kay Sasuke. Samantala, 2 mandurukot na sina Manday at Pocha ang sumingit sa Konoha para magnakaw ng sikreto ng bayan. Ang plano ay magpanggap na Guy at Lee. Ang problema, sobrang sablay ng disguise nila. Pero si Naruto walang kaalam-alam. Napaniwala siya agad at buong araw niyang sinundan ang dalawa. Ang buong Konoha, agad na halata na fake ang mga ito. Para i-prank ang dalawa, pinagawa nila ang lahat ng pinakapahirap na gawaing bahay. Habang halos lumuluhan na sa pagod sina fake Guy at Lee, si Naruto naman ay masayang masaya, akala niya totoong training ito. Sa sobrang pagod, sumuko na lang ang mga impostor at umalis ng bayan. Pagkatapos, nagpunta si Naruto sa totoong Guy at Lee para magpasalamat sa training. Nagulat ang dalawa, wala silang kaalam-alam sa pinagsasabi ni Naruto. Pinadala sina Naruto, Neji, at Tenten ni Tsunade papunta sa Land of Birds para imbestigahan ang isang multo na tinatawag na Cursed Warrior na nanggugulo sa mga tao doon. Pagdating nila, nalaman nilang patay na ang daimyo at ang anak niyang tagapagmana ay walang pakialam sa trabaho niya dahil nalulungkot pa rin sa pagkamatay ng kapatid niya. Kinagabihan, nakita ng grupo ang Cursed Warrior at agad nilang hinabol ito. Sa wakas, na-corner nila ang nilalang pero nang gamitin ni Neji ang Byakugan niya, nagulat silang lahat dahil walang tao sa loob ng armor. Nag-uusap ang grupo sa bahay ni Moso. Matapos nito, napag-usapan nila na baka si Koumei na utak ng village at kalaban ng anak ng daimyo sa pagmana ng trono, ang may pakone sa Cursed Warrior. Para mapatunayan ito, pinuntahan nila ang bagong feudal lord na si Sagi na mahilig mag-imot sa isang lawa kung saan niya inaalala ang yumaong kapatid niyang si Toki. Habang nag-iimot si Sagi, may mga assassin na umatake sa kanya pero naprotektahan siya ng grupo. Hinabol nila ang Cursed Warrior at naabutan itong nakikipag-meeting kay Koumei. Tinalo nila ang Cursed Warrior pero nalaman nilang hindi ito yung una nilang nakalaban, ibang tao pala. Naghanap sila ng ebidensya at nalaman nilang si Koumei ay parang may kinalaman sa pangalawang Cursed Warrior, kaya inaresto siya agad. Sabi ni Moso, tapos na ang mission. Pero si Naruto, may kutob na parang may mali, kaya nag-imbestiga siya sa lugar kung saan nila nilabanan ng Cursed Warrior. Nakahanap siya ng sekretong daan papunta sa mansion ng feudal lord. Pero bago pa siya makagawa ng bida moves, nahuli siya. Samantala, si Chishima ay papunta kay Moso para i-report ang pagiging chismoso ni Naruto, pero aksidenteng nakita niyang may kamiting si Moso ng mga ninja ng Watari. Nang subukan niyang tumakas para ibalita ito sa iba, hinabol at binugbog siya ng Watari ninja. Samantala sa kulungan ni Naruto, biglang lumitaw ang Cursed Warrior. Pero hindi multo kundi si Sagi pala ito, suot ang armor. Dahil sa ginawang trespassing ni Naruto sa teritoryo, sinintensyahan siya ng kamatayan ni Sagi. Sina Neji, Tenten, at Kakashi ay nakatayo sa harap ng isang libingan.
Habang pauwi, ginamit nila ang replacement technique para mailigaw ang isang humahabol sa kanila, ngunit hindi nila alam na may isa pang taong palihim na sumusunod. Si Komi ay pinipilit na magsagawa ng seppuku, ngunit biglang lumitaw ang Cursed Warrior at sinagip siya. Maya-maya, natuklasan na si Naruto pala ang nakasuot ng armor ng Cursed Warrior. Si Kakashi ay nakipaglaban kay Nag-Art, isang ninja na gumagamit ng mga teknik na nakuha mula sa iba pang mandirigma. Samantala, natuklasan ni Naruto, Neji, at Tenten na ang tunay na Cursed Warrior ay ang feudal lord mismo, na may layuning patayin si Moso bilang paghihiganti sa kanyang ama. Sa isang flashback, nalaman na si Sagi ang tunay na namatay at hindi si Toki. Si Toki pala ang nagpapanggap bilang kanyang kapatid para ipaghiganti ang pagkamatay nito. Muling sinuot ni Toki ang armor ng Cursed Warrior at sinubukang lusubin si Moso, pero natalo siya dahil sa imitation ninjutsu ni Moso. Biglang sumali sa laban ng mga Watari ninja ni Moso at ang grupo ni Naruto. Habang abala ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban sa mga Watari ninja, hinabol ni Naruto si Moso pero nalagay siya sa isang genjutsu. Doon isinisiwalat ni Moso ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Hoki, isang ninja na naglalakbay para mangolekta ng iba't ibang teknik. Si Hoki ay mukhang pinatay si Chishima at sinuntok si Naruto papunta sa ilalim ng tubig. Habang nakalubog, biglang nagpakita ang multo ni Sagi at sinabihan si Naruto na pigilan si Toki sa paghihiganti at talunin si Moso. Biglang bumangon mula sa tubig si Naruto at sinapak si Hoki. Sinabi niya kay Toki na nakita niya si Sagi. Pagkatapos nito, naglaban sila ni Hoki at sa huli, natalo niya ito. Samantala, buhay pa pala si Chishima kahit inatake siya ni Hoki. Humingi ng tawad si Toki sa kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang panloloko. Pero nakiusap siyang manatili bilang pinuno para maibalik ang kaayusan sa Land of Birds. Habang pauwi na ang grupo, sinabi ni Neji kay Naruto na yung unang Cursed Warrior na nakasagupan nila ay totoong multo pala, kaya naman natakot ng todo si Naruto.